Si Kenzie, ito, iyak ng iyak. Ito po ay breast milk. Kami ay nagti-triple feeding and si Kenzie, si baby, hindi na naman siya nakatulog ng maayos. Nakakatulog lang siya pag sa breast ko habang dumidede siya. Pero once na natanggal na yun, akala ko mahimbing na yung tulog niya kasi parang almost 40 minutes pa 1 hour na siyang nakalatch. Apparently, hindi pala. So, ito ay pumped breast milk. And, yun to yung ginagawa namin kasi, ano siya, meron siyang history nung first few weeks niya na hindi siya efficient sa pag take ng milk or yung milk transfer from my breast due to his lip and tongue tie, which naparelease naman namin. Pero until now, hindi ko feel na super strong yung suck niya, and that resulted to a slow weight gain or parang decreased weight gain pa nga nung first month niya. Pero ngayon, bumabawi na yung yung timbang niya. Pero kailangan pa rin naming i-monitor, and kailangan pa rin naming mag-top up to make sure na magigain ng weight si baby ng maayos. So, ganito yung ginagawa namin. So, kasi hindi namin sure, like nung nung pedia niya, hindi namin sure kung ilang ml or ilang ounces yung nakukuha niya sa akin dahil nga medyo shallow yung latch niya. So, it's best na mag-pump ako, mag-express ako ng milk, and then ipapainom sa kanya every after latch niya sa akin. Kasi minsan na-frustrate siya sa breast ko, siguro dahil nasanay na siya sa flow ng bottle. Kaya may times na kapag feeling niya ang bagal ng letdown sa breast, magwawala siya. So, pag nangyari yon, pinapakalma ko muna, i-offer ko ulit yung breast ko, left and right. Pag ayaw pa rin niya and nagwawala pa rin siya, that's the time that we will give him bottled breast milk. And I'm so thankful kasi magto 2 months na si baby, and then puro breast milk naman ang naiinom niya. Direct latch siya sa akin, and then at the same time yung napapump ko, pinapainom ko. And with the help of my cousin, meron akong pinsan na binigyan niya rin ako ng stash para mas ma-prolong pa yung aming breast milk na top up. Kasi kapag wala akong breast milk na stash, walang top up si baby, wala kaming choice kundi formula top up. Pero naka-ready naman na ako, yung mindset ko naka-ready na kapag hindi pa rin ako makakapag-pump ng maraming milk, is ang top up is formula. Pero I'm praying na sana maging okay na yung weight gain ni baby kahit na direct latch lang siya sa akin, para hindi na namin kailangan ng top up, hindi na kailangan ng bottle feeding, and puro sa akin na lang siya mag-breastfeed. Yun nga lang, pagbalik ko sa work, kailangan ko pa rin mag-pump para makaipon ako paunti-unti ng stash, para alam niyo yung pagbalik ko sa work, and like may meeting ako, may work, pwede kong ibigay si baby sa daddy niya para ipa-bottle feed siya kapag may work ako. So yun. So far, medyo hindi pa rin namin na-figure out yung sleep. Actually, for the past week, meron siyang times na tuloy-tuloy yung tulog niya, like 4 to 5 hours stretch. Feeling ko aabot pa yun ng 5.5 hours or 6 hours kung hindi ko pa siya gigisingin. Pero dahil kailangan ko siyang gisingin para magpadede sa kanya, kasi nga 'di ba, hinahabol namin yung weight gain niya, hindi pwedeng hayaan na super tagal ng tulog niya. Although yung katawan ko, kung gustong makabawi ng tulog, wala tayong choice kundi kahit mahimbing yung tulog ni baby, nag-a-alarm ako para gisingin siya. Which is dalawang magkasunod na gabi na pinapainom namin siya 4 ounces of breast milk sa bottle. So, bote yon para to make sure na busog siya bago siya matulog. And then, nakakatulog naman siya 3 hours. Pero nung parang gusto ko yung tulog niya na 5 hours para masabayan ko siya ng tulog. Kasi kapag ganun,
after feeding niya, hindi na ulit siya nakakabalik sa himbing na tulog. Gusto lang niya nakasalpak lang yung kanyang mouth sa breast ko. Kaya ako, hindi na din ako nakakatulog. So, ang pinakamatagal na tulog ko, 2 to 3 hours lang talaga mga mommies. And putol-putol pa yun. So, ito, zombie mode tayo. And ang ginagawa ko kay baby, kaya ganito siya. Nakaupo siya. Ganito yung position niya. And yung bote niya is half lang yung laman is we are doing the paced bottle feeding. Ang paced bottle feeding ay ginagawa para hindi ma-overfeed si baby, and ginagawa din siya ng mga exclusive breastfeeding din na moms or yung mga moms na gusto pa rin mag back to breast si baby aside from the bottle. Kasi nga, para hindi sila ma-nipple confuse or hindi magkaroon ng flow preference, bottle preference, ganyan. So, ganyan ang ginagawa. So, hindi siya yung, alam mo yung nakahiga na ganyan, hindi ganon. Kapag gusto natin na ipa-breastfeed or mag-direct latch pa rin si baby sa atin, ganito po ang paced bottle feeding. Para at least nakakapag-rest si baby, ayan, nagpo-pause siya. And then, kapag gusto niya pa, ayan, magti-take lang siya. So, hindi parang tuloy-tuloy na tutulo yung milk na sisipsipin nila nung sisipsipin yung chupon. And then tendency ma-overfeed or magkakaroon nga ng flow preference. And yung gamit namin is yung A-Vent na number 1 lang yung size ng kanyang nipple. Kasi hindi, kahit ano, parang nakalagay doon pag 1 month pataas na, size 2 na, hindi ako nag-upsize. Size 1 lang, kung pwede nga 0. Kasi para hindi ganun kabilis yung flow, hindi ganun kalakas yung flow nung chupon. And kapag sisip-sip siya, hindi siya mabigla na super dami ng lalabas agad na milk. Kaya ayan, medyo matagal siyang maubos. This one, 3 ounces siya na breast milk. Nagdede na sa akin si Kenzie kanina, si baby. Pero after 30 minutes, nagising uli siya. Kaya pinainom ko na tong top up natin. Ayan. And mga mommies, don't get me wrong, sa mga members ng breastfeeding group and sa mga against sa bottle feeding, tinry po namin lahat. Cup feeding, spoon feeding, bumili din ako ng parang SNS yung tawag, yun ata yun. But apparently, ito yung nag-work sa amin. As long as pinapalatch ko siya agad-agad. Pinapalatch ko muna siya before i-offer yung bottle, and pinapalatch ko siya after i-offer yung bottle kapag gusto niya ng comfort. That's very important para hindi sila ma-nipple confuse. So, yung cup feeding and spoon feeding, super tinry namin for the first 2 weeks ata. But then, hindi nag-workout kasi super tagal na nga ng ipunin ng milk eh. Tapos, nagkakatapon-tapon. Tapos, parang nabubulunan siya sa cup feeding. So, hindi ko na siya ni-risk na i-continue. Kasi parehas lang kaming nasa-stress ni baby. And mas, yun, kung saan mas komportable ang ating anak, then go for it. So, binote ko na uli siya. And yun, pray lang lagi na sana wag ma-nipple confuse and mag-latch pa rin sa inyo si baby. And so far, sige, baby ko naman, gusto pa rin niyang nagla-latch sa akin. May times lang na talagang frustrated siya kapag gutom na talaga siya, and kay gusto niya, parang naghahanap siya ng bottle. So, parang 1 hanggang 2 letdown lang. Hindi niya na kayang tiyagain na tumagal sa breast. Pero, minsan lang siya. And paggabi, unli-latch kami. Wala kaming bote. From, parang, ang last bottle niya is 6 to 7 p.m. And then, 3 to 4 ounces yun. Tapos, papatulugin na namin siya. Pag nakatulog siya, pagkagising niya, like, minsan 10 p.m. or 11 p.m. ganyan.
sa akin na siya dedede. Hanggang umaga na po yun. So, only latch. Kaya puyat ang mommy. But, anything for baby. And hoping pa rin ako maging maayos yung kanyang sleep. And so far, maraming maglungad si baby. So, hindi namin siya binibigyan ng mas malaki sa 4 ounces. Usually, 2 to 3 sa morning and afternoon. And then, sa gabi lang yung 3 to 4 ounces. Depende kung busog siya sa akin. So, depende kung gaano siya kagutom. Kasi sinusuka niya. Yay! Now, kailangan na natin siyang ipa-burp. I guess yung ano niya. Burp, burp. Burp, burp, burp. Ayun, antok na siya. Ibig sabihin busog na siya doon. Pero merong nagdadaan ang mga baby sa sleep regression, and si Kenzie, parang feeling ko yun ang ginagawa niya, pinipigilan niya ang antok niya kaya hindi siya katulog ng mahimbing. Pero sana ngayon mahimbing ang kanyang tulog. Time check, magti 10 AM na, hindi na kami nakatulog. I mean, siya, nakakatulog siya kapag nakalatch siya sa akin, pero syempre ako, hindi. And then putol-putol. So after 30 minutes nakalatch siya, habang dumidede siya, nagko-comfort feed siya. Siyempre tulog siya, no, nakapikit siya. Tapos siguro after an hour na aalisin ko na yung dede ko sa kanya, gigising na siya. So kaya natin to mga mommies. Makakatulog din tayo ng maayos. Hindi man araw-araw, pero sana makabawi. Thank you, Lord. And speaking of top up, and kanina nabanggit ko yung about formula feeding. Hindi ako super against kasi doon. Pero since may milk ako, hanggat maaari, syempre ako as a mom na pinabreastfeed ko yung panganay ko, si Prime, for 4 years. And parang alam ko, parang nasa isip ko na, ay, maning-mani na lang sa akin to. Pero, mali ka dyan, mommy. Iba-iba po ang mga bata talaga. Iba-iba ang mga breastfeeding journey, breastfeeding stories, ang mga situation. And this time, super sinubok talaga yung patience ko, yung peace of mind ko, yung katawan ko. And super thankful na lang talaga ako kay Lord na hindi ako nagkakasakit. And sana talaga, Lord, yun lang talaga. Na ang prayer ko is bigyan ako ng strength ni Lord. Kahit puyat, pagod araw-araw, pero kinakaya. Thank you, Lord. So, going back to formula, so yun nga. Kasi ngayon, feeling ko super kulang yung milk ko sa kanyang daily needs ni baby. May times na okay, nasa-satisfy ko siya, nakakatulog siya. Pero, hindi ko ma-convince yung sarili ko na super dami kong milk for him. Kasi nga, kapag nagpapump ako, talagang 1 to 2 ounces lang yung napapump ko. Isang beses lang ako nag 3 ounces nung umalis kami, and hours yung lumipas bago makapag-pump ulit. Pero, majority 1 ounces lang. Pero every after feed yun ni baby. And alam ko, sasabihin ninyo na that's the normal output. Yung normal output is 0.5 to 2 ounces. Especially for exclusive breastfeeding. Pero still, dahil nagta-top up kami, I don't feel na enough siya for my baby's needs. That's why, kung hindi dahil sa bigay nung pinsan ko na 2 batch ng tigda 10 plus bags ng breast milk, eh, baka nakapag-formula na kami. Pero awa ng Diyos naman, naiitawid namin hanggat maaari. Kasi may mga follow-up pa kami sa IBCLC niya, sa doktor, na maging okay yung weight niya sa kanyang age. So, ngayon pa 2 months na, dapat mag 4.3 pataas na kilos na siya. Pero, last week,
pina-check namin siya sa sa center, and 4 kilos na siya. So malaki na yung itinaas kasi nung ika 1 month niya 3.2 lang siya. So imagine 3.2 tas 4 kilos na siya, less than a month. We're very happy and lucky, and thank you talaga sa pinsan ko, kay Rika, na binigyan niya kami ng milk pang top up para at least ma-delay kung mag-formula man kami, ma-delay ng konti. Pero syempre, hoping pa rin ako na parang biglang boom, pag nag-pump ako, madami na agad akong maipon. Para at least mas, alam niyo yun, breast milk pa rin. Ma-delay na ng ma-delay yung pagbili ng formula hanggang sa, sana hindi na kailanganin. Pero kung kailangan man, pang supply, combo feeding, mixed feeding is okay as long as baby is being fed. So, fed is best. And yun yung dapat mantra natin mga mommies. Lalo na kung yun, nagdadaan tayo sa low milk supply. Ginawa ko na lahat ng kailangan kong gawin, pangpadami ng gatas. Pero wala pa din. Kaya yun, tinatrust ko na lang yung plans ni Lord talaga sa amin. Yan. Papaburp ko lang si baby and itry ko siyang ihiga. Pero most of the time, velcro baby ata ang tawag doon. Gusto lang niya nakadikit sa mommy, skin to skin, nakakarga, ganyan. Pag nilapag mo, iiyak. Mga tao, siya'y lumabas ang bayan na ang mga may sakit na dala nila. Dinalahan ako ni Pao ng food. Sa wakas, makakakain na din tayo ng breakfast. So, I'm so grateful kapag kasi hindi ako nadadala ng food. Diba, may pasok si Pao, ganyan. Hindi talaga ako nakakakain on time. And as a breastfeeding mom, kailangan on time tayong kumakain. Siyempre, paano tayo makakapag-produce ng milk kung nagugutom tayo, kung walang calorie ang ating katawan. So, I'm so grateful for Pao na ayun, may time, day off siya ngayon, and ito, makakakain ako habang tulog si baby kasi ayaw niya agad magpapag. So may times na ganito siya.